Humiling ng hospital arrest ang isang kapwa akusado ng pugante at dating congressman na si Zaldico na maisailalim sa hospital arrest matapos ma-paralyze habang nakakulong. Nasa linya si Mobile Journal, Arles de los Santos para sa update. Arles, sino itong co-accused na ito at ano ang desisyon ng korte? Yes, Cheryl, sa ngayon ay wala pang desisyon ng Sandigan Bayan sa hiling ng dating DPWH Mimaropa Maintenance Division Chief at kapwa-akusado ni Zaldico na si Juliet Calvo na maisailalim sa hospital arrest. Yan ay matapos ma-paralyze habang nakakulong sa Kamkaringan noong August 5. Sa pagpapatuloy kasi ng pagdinig para sa kasong malversation, kaugnay ng maanumalyang road deck project sa Nauhan, Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Sinabi ng abogado ni Calvo na stable na ang lagay ng kliyente niya pero nananatiling kritikal at hindi pa ito makapagsalita. Matatanda ang umamin si Calvo na pinirmahan niya ang unang Certificate of Inspection para sa progress billing ng maanumalyang road dike project sa Nauhan, Mindoro kahit hindi niya ito personal na ininspeksyon at sinabing hindi pa raw kasi siya o hindi siya ang may direct responsibility sa pag-implement ng naturang proyekto. Ipinag-utos ng Sandigan Bayan na humarap ang attendant physician ni Calvo bago pagpasyahan ang hiling na hospital arrest. Wala namang tutol sa hiling na ito ang prosekusyon. Samantala, Cheryl, na-reschedule sa September 1 ang hearing sa kaso matapos mag-withdraw ang abogado ni Felizardo Casuno, kapwa-akusado ni Nicono, ang dating project engineer ng umano'y road dike project na maanumalya sa Oriental Mindoro pa rin, habang nananatiling at large at tinaguri ang pugante na si Zaldico sa kasong ito. Cheryl, kaugnay pa rin ng flood control scandal, hindi pinagbigyan ng Supreme Court ang hiling na isa publiko ang partial at unredacted draft ng Blue Ribbon Committee findings ng Senado. Ayon sa Korte Suprema, walang constitutional o legal obligation ang komite na ilabas ang kanilang unfinished draft report. Yan muna ang latest. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.